Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Ang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ma'am, tama po ba? 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate? More or less, ganon. We can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to that. We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang AKAP ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Nanatili naman sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ng pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan, capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Ngayong taon kasi, naging kontrobersyal ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Tiniyak naman ni Poe na tinaasan ang pondo ng mahahalagang ahensya, partikular sa social protection, livelihood, kalusugan, edukasyon at disaster response. Base naman sa BICAM report, ilan sa mga ahensyang nadagdagan ng pondo pagdating sa BICAM ay ang Department of Public Works and Highways, ang Department of National Defense at ang Kamara. Ang Office of the President dinagdagan din ng mahigit 5 billion pesos para maging 15 billion ang pondo. Ilang increase sa budget na isinulong ng Senado ang hindi napagbigyan. Sa sektor ng edukasyon halimbawa, nasa 45 billion ang nabawas sa DepEd, SHED at SUCs. May ilang senador na hindi muna pumirma sa BICAM report. Hindi ko muna po pipirmahan yung budget BICAM report. But as soon as I know what my or our votes will be, I will inform the good Finance Committee Chair and Senate President. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, sinikap ng BICAM panel na sundin ang plano ng Pangulo kaugnay sa pambansang budget. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Marapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyang daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.